Na out of context daw ng prosekusyon ng mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Yan po ang banat ng defense team ni Duterte sa ICC. Binanatan din ng kampo ni Duterte ang nakitang mass grave sa Davao. Baka raw galing yan sa mga biktima ng World War II at hindi sa drug war. Narito ang report. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court, ang kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bumanat sa mga inilatag ng prosekusyon. Pero bago yan, nilinaw ng abogado ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi nila layuning hindi bigyan ng respeto ang kaluluwa ng mga namayapa. The defense does not disrespect the soul of any deceased person, nor does it make light of the loss of life. Ilan sa binanatan muli ni Kaufman ay ang media sa Pilipinas. Giit niya, nakafocus lang daw ang media sa masasagwang bahagi ng mga pahayag noon ni Duterte. Journalists and their editors have a tendency to fixate on the salacious elements of a person's speeches while ignoring the less interesting parts. Matatanda ang naglatag ang prosekusyon ng mga pahayag noon ni Duterte sa war on drugs na naging laman ng balita. Gaya ng pag-amin umano ni Duterte na siya ang responsable sa pagpatay sa mga pulis. Pero banat ni Kaufman, hindi raw ipinakita ng prosecution ang iba pang bahagi ng pahayag na yan ni Duterte na nagpapakitaan niya ng legal na paggamit ng self-defense ng mga pulis. And the order is simply this: go out. Arrest them if you can. But if there is no peaceful method of doing it and you're presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Kaya hindi raw sapat ang speech ni Duterte para direkta siyang iugnay sa extrajudicial killings. The point we really merely wish to make is that relying on the former prosecutor's speeches as a means of proving criminal intent is impossible. Katunayan, inalmahan ng Davao City-based journalist na si Ben Hoson Tishorna ang pagpresenta ng prosecution sa video niya ng panunood ni Duterte sa CCTV footage ng pagpatay sa pinaghihinalaang tatlong magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City noong 2013. Sa affidavit ni Tishorna, wala raw permiso ang prosecution na gamitin ang sarili niyang video. Itinanggi niyang nakipagtulungan siya sa prosecution sa pagpapakita ng umano'y tinapalang video. Giit ni Kaufman, wala niyang smoking gun o direktang ebidensyang nagpapatunay na diniretso ni Duterte ang utos na pumatay sa isang pulis. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Kinwestiyon din ni Kaufman ang kasong crimes against humanity laban kay Digong. Kung ikukumpara raw kasi sa bilang ng mga inaresto, higit na maliit lang daw ang napatay sa drug war. Hindi rin daw ang kabuang populasyon ang tinarget na isa sa mga elemento ng crimes against humanity. To me, and as a matter of logic, it would appear that the targeted population in the Duterte case was selected randomly. Iginiit din ni Kaufman na hindi maituturing na widespread ang siyam na insidenteng pagpatay sa Davao City. Hindi nga rin daw napatunayan na mula sa EJK ang umano'y mass grave sa isang quarry site sa lungsod. Baka raw galing pa yan sa World War II. All they have managed to produce, the prosecution on the matter, is a reference to Leila de Lima in a Senate committee where she talks about the discovery of a few human remains which could have belonged to World War II Japanese soldiers. Sa ikalawang sesyon, kinwestiyon ni Attorney Kaufman ang paggamit ng prosekusyon sa salitang neutralization bilang murder sa anti-drug operations. Hindi raw ibig sabihin ng naturang salita ay pagpatay. Ipinakita pa niya ang definisyon nito ayon sa co-perpetrator sa kaso ni Senator Bato de la Rosa at sa revised PNP operational procedures. Pag-aresto at pagkulong sa pamamagitan ng legal na paraan daw ang ibig sabihin ng neutralization. However, the citations relied on by the prosecution to infer that Tok Hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context.
Bago yan, pinahinto pa saglit ng isa sa presiding judge, si Kaufman, dahil sa hindi pagbanggit ng mga annex number ni Kaufman sa kanyang argumento gaya ng ginawa ng prosekusyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.